Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon, makapangyarihan at banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kaniyang pinsan na si Elizabeth. Tunay nga pong walang imposible sa Diyos. Puno ng kagalakan, lumukso ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdadalang tao niya sa kaniyang anak. Kung inyo pong mapapansin, 2 himala at 2 misteryo ang nangyari sa kasaysayang ito. Una, isang matanda at isang baog na buntis sa pamamagitan ng kabutihang loob ng Diyos, at isang birhen na si Maria, kapwa nagdalang tao, kapwa kinalugdan ng Diyos, kapwa tinanggap ang pagpapala ng may kapal. Kung lubos po nating pagninilayan, walang katumbas ang biyayang itong ipinagkaloob
kay mahal na Birheng Maria. Bakit? Sapagkat pinili siyang maging ina ng anak ng Diyos na kataas-taasan. Hindi ordinaryong tao ang ipagbubuntis ni Maria. Hindi basta-basta, hindi kung sino-sino, kung hindi anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, mananahan sa kaniyang sinapupunan. Pagmasdan po ninyong mabuti, napakaganda po ng disposisyon ng ating mahal na ina. Hindi siya nagmalaki, hindi niya ipinagsigawan sa buong mundo ang pribilehiyong tinanggap niya. Hindi siya nagmataas nung siya'y maging pinagpala sa babaeng lahat. Hindi niya pinagpilitan ang kaniyang sarili para kainggitan ng iba. Ano ang kaniyang ginawa? Naglakbay siya upang ibahagi at ipamalita sa kaniyang pinsan ang mabuting balita ng Panginoon. Uulitin ko, ang ginawa ni Maria ay naglakbay upang ibahagi at ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Maria mismo ang nagtungo, ang umalis, ang nagdala sa Panginoon upang maging pagpapala para sa iba. Hindi niya ito inangkin. Hindi sinarili ni Maria ang biyayang ito. Nagpuri at dinakila niya ang ating Panginoon. Dalawang makapangyarihang salita, pagbabahagi at pamamalita. Ganito din ba tayo, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto? Ibinabahagi at ipinapamalita din ba natin ang mga biyaya, grasya at mabuting pagpapala na ating natatanggap upang mapapurihan ang ating Panginoon? Hindi ba tayo nagiging madamot sa mga grasyang ipinagkaloob sa atin? Takot ba tayong magbahagi kung anong mayroon tayo sa kasalukuyan? Sa lahat po ng nandito ngayon na nagsisimba sa tahanan ni Jesus Nazareno at sa ating mga online viewers na patuloy na sumusubaybay sa atin, huwag po kayong matakot magbahagi sa simbahan at sa ating mga kapwa na nangangailangan. Lalong-lalo na dito sa Quiapo Church, sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno. Dahil ang lahat ng inyong mga tulong, lahat ng inyong mga donasyon ay ibinabahagi din naman natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Uulitin ko po, ang ibinabahagi ninyo na nagiging pagpapala ng tahanan ni Jesus Nazareno ay ibinabahagi din natin sa mga taong nangangailangan at kapuspalad. Tignan po ninyo ang landas ng pagbabahagi, nanggagaling sa Diyos ang biyaya, idinadaloy sa atin, ibinabalik natin sa simbahan, at ang simbahan ibinabalik sa mga taong nangangailangan. Walang patid ang pagbabahagi. Hindi natatapos ang pagbabahagi natin dahil ang pagpapalang galing sa Diyos hindi kapos at hindi nauubos. Kaya maaari bang pumalakpak ang mga kadibotong nakatanggap ng maraming pagpapala
at maraming biyaya mula kay Jesus Nazareno. At mga kapatid kay Kristo, ganito po ang ginawa ng ating mahal na Birheng Maria. Narinig natin sa ating ebanghelyo na hindi ipinagdamot ni Maria ang biyayang ito. Si Maria naging bukas palad para siya'y maging pagpapala rin sa iba. Kaya hinahamon tayo dito sa lahat ng mga kadiboto, tayong mga nabiyayaan, tayong mga pinagpala ni Jesus Nazareno, maging pagpapala din tayo sa ibang tao. Maging biyaya at instrumento din tayo ng Diyos upang madama ng ibang tao at madama ng ating kapwa ang pagmamahal at awang naranasan at ibinigay sa atin mismo ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, ganito rin ang awit ni Maria sa kanyang Magnificat na ating narinig. Ito ang awit ng kanyang puso bilang paraan ng kanyang pagpupuri at pasasalamat sa mga dakilang bagay na tinanggap niya mula sa Diyos. Buong buhay siyang naging tapat at pinanatili niya ang taglay niyang dalisay na kalooban. Sa bawat araw na tayo po'y gumigising sa umaga, ang araw na ito, dapat lagi tayong nagpapasalamat sapagkat bawat umaga ay pagpapala. Pakisabi nga sa katabi ninyo, ang bawat umaga ay pagpapala. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, walang bagay na natanggap tayo dito sa mundong ito na hindi galing sa Diyos. Ang lahat ay pagpapala na ating natanggap. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Kaya tayo rin sana'y maging pagpapala para sa iba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.